Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Okay, so isang panibagong talakayan na naman ang ating gagawin ngayong araw. Angelica, panguluhan mo muna ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Sumuli, magandang umaga, magandang araw. So, kumusta kayo? Mabuti naman at maayos lang kayo. Bago tayo dumako ay magtatala muna ako ng liban. Sabihin lamang na narito kayo kung tatawagin na ang inyong pangalan. Ang De Malerio, Delmo, Godarido, Leamos, Pitagara, Calabio. Mabuti naman at walang lumiban. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Pero bago muna ay magbabalik-aral muna tayo. Sino ba ang nakakaalala sa ating nakaraang talakayan? Magaling at salamat naman at naalala niyo pa ang ating talakayan nung nakaraan. Ito ay ang bahagi ng pananalita sa wikang Filipino. Magaling at naalala niyo pa. Ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan ay may ipapagawa muna ako sa inyo. Pero bago muna ang lahat, ilalahad ko muna ang ating alituntunin. So sa ating talakayan, una, makinig na mabuti sa guro. So pag nasasalita si guro, ay makinig na mabuti upang hindi mahuli sa tinalakay ng guro. Pangalawa, itaas ang virtual hand kapag gustong sumagot. Ikatlo, at ang panghuli, maging respeto sa guro at sa mga kaklase. So ngayon, may papagawa muna ako sa inyo isang gawain. Ito. Basahin lamang ang panuto at gawin nyo ito. So ito ang panuto. Tukuyin ang mga nasa larawan. Sanihin kung ito ba ay may 5 pagpipilian dito. Tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. So tukuyin lamang ito ha. Sa loob lamang ng bibigyan ko kayo ng 10 segundo lamang. Sige. Ang una, tukuyin po ito. Ano po ito? Tama. Ito ay tao. Sunod naman. Sunod. Ito po ay ano po? Ito po ay magaling. Ito po ay isang hayop. Pangatlo naman. Ito. Tama. Napakagaling. Ito po ay isang bagay. Sunod naman. Ito po. Ano po ito? Tama. Ito po ay isang lugar. At ang panghuli naman, ito po ay tama. Ito po ay isang pangyayari. Ito po ay Pasko. Pagdiriwang ng Pasko. Magaling at nasagutan nyo ang lahat ng ating gawain. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Makinig ng mabuti at maging alerto sa mga maaaring mga impormasyon na makukuha ninyo. So ngayon, meron na ba kayong idea kung ano yung tatalakayin natin ngayon? Kasi kanina ay meron naman kayong nasagot, di ba? Sa ating gawain na ginawa kanina. Ngayon, meron na ba kayong idea? Maaari kung ganon? Ano pa?
Okay, maraming salamat. So, yung tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan at ano yung mga uri ng pangalan? Pero bago yan, ay babasahin ko muna ang layunin. Una, nakapagpapaliwanag sa kahulugan na pangalan at ang dalawang uri nito. Nakagagamit ng mga pangalan sa pangungusap at nakapagsasagawa ng sanaysay gamit ang mga salitang pangalan. So ito yung mga inaasahan natin pagkatapos ng ating talakayin ngayong araw. Pangalan. Ano ba ang pangalan? So ito, ang pangalan ay nagsasaad sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at mga pangyayari. So ang halimbawa ng pangalan ay aso, pusa, yung pangalan ninyo, Algie, Jenmore, ang Reyna, ang pangalan ng isang lugar, halimbawa, Gaisano, yung mga ganon. Halimbawa rin sa bagay naman ay lapis, ballpen, yung mga ganon. Ngayon, merong dalawang uri ang pangalan. Ito po ay ang pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ngayon ay ating susuriin o ating tatalakayin kung ano ba yung ano yung kaibahan ng pangalang pambalana at pangalang pantangi. So, kapag sinabi nating pangalang pambalana, ito ay tumutukoy sa karaniwan o di tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at mga pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra, maliban na lamang kung ito ay nasa unahan ng pangungusap. So, halimbawa po dito yung aso. So, aso, pusa, kaarawan, nurse, yung mga ganon. Teacher, yan yung mga halimbawa ng pangalang pambalana, yung wala talaga silang yung specific name. So, kasi meron namang different kinds of teacher, different identity of teacher, di ba? Meron din namang babae at lalaki na nurse. So, mga ganon. So, yung pangalang pambalana, ito yung di tiyak o hindi talaga natin matitiyak kung siya ba talaga ay babae o lalaki o kung ano ba talaga siya. Halimbawa rin dito yung yung kaarawan. Halimbawa, yung kaarawan mismo. So, di ba? So, ito ay nagsisimula po sa maliit na letra. So, maliban na lang if nilagay mo siya sa unang salita mismo. So, dapat yung first letter ng unang salita is naka-capital letter. Ang ikalawa naman po ay ang pantangi o pangalang pantangi. Tumutukoy sa ditiyak I'm so sorry. Tumutukoy sa tiyak o tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at mga pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. So, ito ay tumutukoy sa tiyak kung ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa ditiyak, ang pangalang pantangi naman ay tumutukoy sa tiyak. Halimbawa, ito po yung mga pangalan ninyo. Halimbawa, Dioscoro, Mayan, ito yung pangalan niyo, di ba? Kayo talaga yan. Sa aso naman, halimbawa sa aso, meron talaga tayong specific name ng ating aso, di ba? Meron tayong Moma, meron tayong Mia, yung mga ganun na mga pangalan. Ano pa ba? Sa bagay naman, sa lapis, meron specific na name talaga yung lapis, di ba? Halimbawa, yung lapis mo, ang pangalan ng lapis ay Mongol 2. So, ganun. Yung specific talaga na pangalan ng isang tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa, sa lugar, Gaisano Mall, yung mga ganun. SM City Mall, yung mga ganun. Tapos, ito rin ay nagsisimula sa malaking titik. O kahit hindi po siya nasa unahan o kahit nasa unahan po siya, ito po talaga ay nagsisimula sa malaking titik. Talagang naka-capital letter po ito. Naiintindihan po ba? Magaling kung ganon. Sige nga, ano nga ba yung pangalang pambalana? Janmar?
Magaling. Ito nga. Tama. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik at ito ay di tiyak. Kapag ang ang pangalang pantangi naman, Aliyah. Magaling. Tama. Ako'y nasisiyahan dahil meron nga talaga kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Bago tayo magtapos, meron muna tayong mga gawain. Ngayon, natapos na tayo sa ating talakayin, meron tayong gawain. Ay, pag ano pa, hindi na nato na i-edit. Diretso na ni Gawain. Panuto. Basahin. Ala. Ngayon, basahin natin ang panuto, gumawa ng maikling kwentong sanaysay. Kahit anong paksa ay pwede. Kinakailangan magbanggit ng mga salitang pangalan, bilugan ang mga halimbawa ng pangalang, pantangi at salungguhitan naman kung ito ay pangalang pambalana. Ngayon ay magbibigay lamang ako ng 5 minuto upang ito ay inyong sagutan. Ngayon ay tapos na ang 5 minuto. Kunan ninyo na larawan ng inyong mga sagot at ipasa ito o ipaskil sa ating GCR. Okay, tapos na tayo sa gawain kanina. Meron naman tayong panibagong gawain na gagawin. Ang panuto, tukuyin kung ang mga sumusunod na pangalan ay pantangi o pambalana. Isulat ang titik-titi kung ito ay pantangi at PB naman kung ito ay pambalana. So, maaari bang makinig mabuti kasi i-dictate ko lang or sasabihin ko lang kung ano yung mga word. Okay, yung mga salita. So, pakikuha po ng papel at ballpen para po maisulat ninyo kung ano yung mga salita. So, 1 to 10 po ito. Handa na ba? Handa na ba ang lahat? Paki-pindot ng inyong mga virtual thumbs up kung okay na ba, kung ready na. Okay. So, ngayon, ang number 1 ay damit. Damit ang number 1. Sige, isulat kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. So, isulat kung TT o PB. TT o PB. So, number 1, damit. Okay na? Number 2, Mrs. Reyes. Mrs. Reyes. Tukuyin kung ito ay PT or PB. Mrs. Reyes. Okay. Okay na? Pangatlo, safeguard. Safeguard. Tukuyin kung ito ay PT or PB. Safeguard. Okay? Pang-apat, bulkan. Bulkan. Volcano. Bulkan. Tukuyin kung ito ay PT o PB. Yan lamang yung isasagot ha. PT at PB lamang. Okay? Panglima, artista. Panglima, artista. Pang-anim, Toyota. Ang pang-anim, Toyota. Okay na. Pang-pito, McDo. Ang pang-pito, McDo. Ito yung kinakainan natin, di ba? Mostly, ganun tayo pumupunta. So, tukuyin if ito ay PB or PT. Pangwalo, delata. Pangwalo, delata. Pangsyam, candy.
Pang-siyam, candy. Candy. Pang-sampo, Philippines. Pang-sampo, Philippines. So, tukuyin lamang kung ito po ay PT o PB. Okay? Kasagot na ba ang lahat? Okay na po ba? Okay. Pakikuhanan po ng larawan yung sagot ninyo at ipaskill po ito sa ating G-Classroom. At atin po itong, iwawasto ko po ito mamaya. Ngayon ay tapos na tayo sa ating gawain, ay pumunta muna tayo sa ating takdang aralin. Wala muna tayong takdang aralin ngayon. Igugol ang inyong 2 araw na walang klase sa pamilya. Magpahinga para sa susunod ay may lakas na lumaban ulit. Masaya ba kayo sa ating tinalakay ngayong araw at sa ating takdang aralin? Meron ba kayong mga katanungan? Okay. Ngayon ay Lovejoy, pwede mo bang panguluhan ang ating panapos na panalangin? Maraming salamat sa pakikinig.